Nagsisimula ang eksena sa isang lugar na tinatawag na camp kung saan si Eugene ay nahihirapan at masama ang pakiramdam. Makikita siyang nakatingin sa kanyang mga kamay at nakakaranas ng paglabo ng paningin na nagpapahiwatig ng pisikal o mental na pagdistress. May isang hindi kilalang tao na lumapit kay Eugene, napansin ang kanyang problemadong kalagayan at nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Nanatiling tahimik si Eugene bilang tugon sa pagtatanong, tanging buntong hininga lang ang kanyang naisagot. Biglang nagbago ang eksena sa marahas na paraan. Ang taong lumapit kay Eugene na may pag-aalala ay bigla siyang sinuntok ng walang awa. Matapos bumagsak si Eugene sa lupa, ipinagpatuloy ng umaatake ang pananakit sa kanya sa pamamagitan ng pagsipa. Ang umaatake, na nakangiti, ay nagpapahayag ng kanyang motibo sa pagsasabing lahat ng yaman ni Eugene ay kanyang kontrolado na ngayon. Si Eugene, sa kabila ng kanyang naunang kawalan ng bentahe, ay nagawang lumaban. Matagumpay niyang sinipa ang kanyang kalaban na nagdulot sa salarin na bumagsak sa lupa. Mabilis na kumilos si Eugene para lalo pang mapahina ang kanyang kaaway sa pamamagitan ng pagbali ng braso nito at iniwan ang umaatake na nakalugmo sa sakit sa lupa. At biglang may lumitaw na isa pang tao na tinawag na Mad Dog sa pinangyarihan. At mukhang humanga si Mad Dog sa aksyon ni Eugene, nagpapahiwatig ng kanyang pamilyaridad sa ganitong uri ng konfrontasyon. Ang pahayag ni Mad Dog na ang lugar na ito ay hindi nararapat para ipakita ang iyong kahinaan kahit kanino kung ayaw mong mamatay. Iniriin ang wag mo nang hayaan ulit na mangyari ito. At biglang nagising si Eugene mula sa tila isang bangungot, isang nakababalisang alaala mula sa kanyang nakaraan na nakakaapekto sa kanyang kilos. Lumipat ang eksena kung saan si Eugene at Dayon ay naghahanda para pumasok sa eskwelahan. Napansin ni Dayon na tila hindi okay si Eugene. Sinikap ni Eugene na magmukhang normal na ipilit na ayos lang siya sa kabila ng hindi magandang itsura. Tinitingnan si Eugene ni Dayon na may pag-aalala. Samantala si Eugene, na marahil ay gustong siguraduhing nakatuon si Dayon sa kanyang sariling mga responsibilidad, ay sinabihan itong pumunta na sa kanyang klase. Si Dayon, na patuloy na nag-aalala, hiniling kay Eugene na tawagan siya kung makaramdam siya ng sakit. At agad tumugon si Eugene dito. Lipat ang eksena, nasa loob ng isang classroom kung saan ang lahat ay abala sa kani-kanilang gawain, ngunit napansin nilang hindi maganda ang itsura ni Eugene. Si Jaehyung, isa sa mga kaklase ni Eugene, ay sinusubukang isama si Eugene sa mga plano pagkatapos ng klase, inaanyayahan siyang kumain ng merienda ng magkasama. Si Eugene, gayunpaman, ay tahimik at nagpapakita ng mga senyales ng pisikal na paghihirap. Siya ay hinihingal, nagpapawis, at mukhang nasa kalagayan ng discomfort o sakit. Si Jaehyung, napansin na hindi tumugon si Eugene, ay tinawag siya ulit ng may pag-aalala, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Jaehyung, nanatiling hindi tumutugon si Eugene at nagsimula ng lumabo ang kanyang paningin na nagpapahiwatig ng posibleng seryosong problema sa kalusugan. Si Yuna, napansin ang hindi magandang kalagayan ni Eugene, lumapit sa kanya at hinawakan ang noo nito. Tinanong niya si Eugene kung ayos lang ba siya at kung may sakit ba siya. Si Eugene, nagulat sa pagdampi, ay biglaang kumilos at hinawakan ang kamay ni Yuna para alisin ito sa kanyang ulo. Si Yuna, nagulat sa reaksyon ni Eugene, ay nagpahayag ng sakit at pagkagulat, sinabing masakit ang pagkakahawak ni Eugene. Si Eugene, na bumalik sa kanyang katinuan at napagtanto ang hindi sinasadyang pagiging marahas, ay binitiwan ang kamay ni Yuna at humingi ng paumanhin. Si Yuna, patuloy na nag-aalala, ay napansin na mainit ang mukha nito. Si Jaehyung, nang marinig ang tungkol sa kondisyon ni Eugene, ay nagulat, nagtatanong kung may lagnat ba si Eugene. Si Hyukjin, ay nagpahayag din ng pag-aalala, diretsahang kinausap si Eugene, at iminungkahing umuwi na siya ng maaga. Samantala nagulat si Eugene sa reaksyon ng lahat sa kanyang kalagayan. Matapos ang ilang sandali, tahimik na nakaupo si Eugene, nakatingin sa pagkain sa kanyang mesa. Si Jaehyung, patuloy na nag-aalala, ay nagpaalala kay Eugene na mahalagang kumain ng mabuti lalo na kung may sakit. Sa kabila ng kanyang payo, nanatiling tahimik pa rin si Eugene. Lipat ang eksena sa SW training facility para sa mga bodyguard. Lumalahok si Eugene sa pagsasanay, ngunit kapansin-pansing hinihingal siya ng higit sa karaniwan na nagpapahiwatig na hindi siya nasa pinakamagandang kondisyon. Nagsimulang mag-alala ang ibang mga bodyguard, komento nila na hindi siya kasing husay ng kanyang karaniwang performance at iba ang kanyang itsura.
Dahil sa pag-aalala sa kanyang kalusugan, lumapit ang isa sa mga bodyguard kay Eugene at tinanong kung ayos lang ba siya. Inalok siya ng tubig ng bodyguard. At isa pang bodyguard ang nakapansin sa kalubhaan ng kondisyon ni Eugene at ipinaalam ito sa team leader, binibigyang diin na hindi maganda ang itsura ni Eugene at mukhang masama ang kalagayan. Pinayuhan ng team leader si Eugene na umuwi kung siya ay may sakit dahil sa nakikitang di magandang kalusugan. Si Eugene, na sinusubukang panatilihin ang kanyang komposura at profesionalismo, ay tumayo ng maayos at iginiit na ayos lang siya. Ang team leader, na hindi kumbinsido sa pahayag ni Eugene, ay nagkomento sa kanyang hindi magandang itsura, at muling iginiit ni Eugene na talagang ayos lang siya. Ang team leader, na kinikilala ang pagpupumilit ni Eugene, ay tumigil sa pagtatalo at nanahimik na lang. Nagbago ang eksena kay Shinjae sa daan, kasama ang kanyang mga bodyguard. Tinatanong si Eugene dahil nabalitaan niyang may sakit ito. Si Eugene, na namumula ang mukha, iginiit na hindi siya may sakit, bagamat ang kanyang pisikal na itsura ay nagpapahiwatig ng kabaliktaran. Si Shinjae, na napansin ang kondisyon ni Eugene, ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala sa pagsasabing mukha talaga siyang hindi maganda ang pakiramdam. Pinayuhan niya itong umuwi ng maaga. Si Eugene, na patuloy sa pagtanggi at hinihingal ng malakas, muling sinabi na ayos lang siya, sinusubukang bawasan ang halata niyang paghihirap. Dahil sa pagkilala sa seryosong sitwasyon, inutusan ni Shinjae si Team Leader 2 na tawagan si Professor Kang at sabihing papunta na sila. Nagpapahiwatig ito na naghahanap siya ng medikal na atensyon. Sumang-ayon si Team Leader 2 na nagpapakita ng kahandaang sundin ang mga utos ni Shinjae. Lipat ang eksena sa isang klinika kung saan sumasailalim si Eugene sa medical na eksaminasyon. Inanunsyo ng doktor na mayroong 40 degrees Celsius na lagnat si Eugene, isang malubhang temperatura na karaniwang nagpapahiwatig ng seryosong impeksyon o sakit. Sina Shinjae at ang team leader na naroroon sa klinika ay nagulat nang marinig ang tindi ng lagnat ni Eugene. Pinakalma sila ng doktor sa pagsasabing wala namang dapat agarang ipag-alala. Nagpayo siya na kung hindi bumaba ang lagnat ni Eugene pagkatapos uminom ng gamot, dapat silang bumalik sa klinika. Lipat ang eksena sa paghatid kay Eugene sa kanyang tahanan ni Shinjae at ng team leader. Si Shinjae, na may seryosong tono, ay nagbigay ng tagubilin kay Eugene na huwag gumawa ng kahit ano at magpahinga. Binigyang diin niya na hindi dapat lumabas si Eugene ng bahay hanggang sa gumaling siya. Matapos magbigay ng kanyang tagubilin, umalis na sina Shinjae at ang team leader. Samantala nanatiling tahimik si Eugene habang tinitingnan ang kanyang gamot. Samantala pagpasok ni Eugene sa kanilang bahay, natagpuan ni Eugene si Dayon at ang kanyang lolo na naghihintay sa kanya. Si Dayon, na maliwanag na nag-aalala, ay nabanggit na nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing may lagnat si Eugene. At tinanong din siya ng kanyang lolo kung ayos lang ba siya. Nagulat si Eugene sa reaksyon ng kanyang pamilya, pansamantalang napatulala. At si Eugene, bumawi mula sa kanyang unang pagkagulat at napansin ang pag-aalala ni Dayon, ay nagpaliwanag na nagpunta na siya sa ospital. Sinabi niya sa kanila na payo ng doktor na uminom siya ng gamot at magpahinga, sinusubukang pawiin ang kanilang mga alalahanin. Ang lolo, nang marinig ito, ay nagmungkahi na dapat nga siyang magpahinga. At agad naman tinanggap ni Eugene ang payong ito. Samantala napansin naman ni Eugene ang mga prutas sa mesa. Sinabi ni Dayon kay Eugene na bumili ang kanilang lolo ng maraming prutas para sa kanya at pinayuhan si Eugene na magpalit ng damit at lumabas para kumain. Binigyang diin ng lolo ang kahalagahan ng mabuting pagkain, lalo na kapag may sakit, sa pagbibigay diin sa pangangailangan ng mga bitamina. At agad naman tumugon si Eugene dito bilang pagkilala sa pag-aalala ng kanyang pamilya at pagsang-ayon sa kanilang mga suhestyon. Pagkatapos pumasok ni Eugene sa kanyang kwarto para magpalit, naghintay ang kanyang lolo at Dayon sa labas para kumain kasama siya. Ngunit ilang sandali, napansin ng lolo na hindi pa lumalabas si Eugene at nagdesisyon si Dayon na tingnan si Eugene. Kumatok si Dayon sa pinto ng kwarto ni Eugene ngunit walang tumugon. Nagpa siyang tingnan si Eugene, dahan-dahang binuksan ni Dayon ang pinto at natagpuan si Eugene na natutulog. Nang makita ni Dayon na natutulog si Eugene, agad naman ipinaalam niya ito sa lolo nila. At pinayuhan naman ng lolo si Dayon na hayaan na lang muna si Eugene, at sumang-ayon naman si Dayon na may ngiti.
Nagsisimula ang eksena kung saan sina Chief Chadusik at Eugene ay kumakain ng magkasama sa isang convenience store, isang kaswal na setting para sa kanilang pag-uusap. Binanggit ni Chief Chadusik ang kamakailang sakit ni Eugene, ipinapakita ang kanyang kamalayan at pag-aalala para sa kalusugan ni Eugene. Tumugon si Eugene sa pamamagitan ng pagmaliit sa seryosong kalagayan ng kanyang kondisyon, tinutukoy ito bilang isang simpleng lagnat lamang. Gayunpaman, ipinahayag ni Chief Chadusik na alam niya ang higit pa sa sitwasyon. Nabanggit niya na narinig niyang umabot sa 40 degrees Celsius ang lagnat ni Eugene, isang malubhang temperatura na salungat sa pagmamaliit ni Eugene. Tumugon si Eugene sa pag-aalala ni Chief Chadusik sa pamamagitan ng pagmamaliit pa lalo sa kanyang sakit bilang hindi seryosong bagay, patuloy na pinapanindigan na ang lagnat ay simple lamang. Hindi nasiyahan si Chief Chadusik sa casual na pag-dismiss ni Eugene, tinatanong ang diskarte ni Eugene sa pag-aalala tungkol sa sobrang pagtatrabaho at pagpupumilit ni Eugene sa sarili niya. Patuloy na binabawasan ni Eugene ang kalubhaan ng kanyang kondisyon, inuulit na ito ay isang simpleng lagnat lamang at hindi dapat pag-alalahanin ng sobra. Nagpakita ng halatang inis si Chief Chadusik sa saloobin ni Eugene, gumawa ng nakakatawang mukha bilang tanda ng kanyang pagkadismaya. Tumigil siya sa pagpupumilit sa issue, ngunit ang kanyang ekspresyon at pagtigil habang nakatingin kay Eugene ay nagpapakita ng patuloy niyang pag-aalala at hindi pagsang-ayon sa kaswal na saloobin ni Eugene patungkol sa kanyang kalusugan. Nagbago ang eksena patungo kay Chief Chadusik sa isang kotse kasama ang kanyang tauhan. Sinabi ng tauhan ni Chief na patuloy pa ring may mga balak si Congressman Kim sa kabila ng mga kamakailang pagsubok. Nagulat si Chief Chadusik sa impormasyong ito, nagpakita ng interes o hindi paniniwala sa kanyang narinig dito. Dinagdagan ng tauhan na hindi nagbago ang paraan ni Congressman Kim kahit pa siya'y tinanggal mula sa kanyang partido at nahaharap sa mga issue sa kanyang mga anak. At nagkomento naman si Chief Chadusik tungkol sa mayamang pinagmulan ni Congressman Kim at malakas na background sa politika, na binanggit ang kapangyarihan at impluwensya mula sa kanyang sariling pamilya at mula rin sa panig ng kanyang asawa. Nagpahayag siya ng pagkagulat at retorikal na pagtatanong kung paano nasira ng lubusan ang reputasyon at impluwensya ni Congressman Kim, lalo na't isinasaalang-alang ang makapangyarihang katayuan ng kanyang pamilya. Napansin ni Chief Chadusik na sa kabila ng malinaw na ebidensya laban sa kanya, sinubukan ni Congressman Kim na takpan ang kanyang mga ginawa. At ito ay humantong sa hindi maiiwasang pagpapaalis sa kanya mula sa partido, isang bunga na itinuturing ni Chief Chadusik na inaasahan sa ganitong mga pangyayari. Siniguro niya sa kanyang tauhan na hindi sila dapat mag-alala tungkol sa pag-aapekto sa kanila ni Congressman Kim dahil sila ay kaanib na ng SW. Sumang-ayon naman ang tauhan ni Chief sa pahayag na ito na nagpapatibay sa paniniwala sa kanilang kaligtasan at distansya mula sa pagbagsak ni Congressman Kim. Lipat ang eksena sa bahay ni Congressman Kim, kung saan kinausap niya ang kanyang pamilya tungkol sa pagtatapos ng kanilang panahon ng probasyon. Inutusan ni Congressman Kim ang kanyang mga anak na bumalik sa Estados Unidos, ipinaliwanag niya na inihanda niya ang lahat para sa kanilang paglipat. Pinayuhan niya silang umangkop sa bagong kapaligiran at maghintay hanggang sa humupa ang mga kasalukuyang issue. Tumugon ang kanyang anak na lalaki ng simpleng "o", samantala ang kanyang anak na babae, na naiinis sa loob-loob, ay sinisisiyudayon sa kanilang kalagayan. Iminungkahi ni Congressman Kim na manirahan sa Estados Unidos sa loob ng ilang taon para magkaroon ng oras na humupa ang mga bagay, at nagkomento siya sa kagandahan ng lugar. Samantala hiniling naman ito sa mga anak na umalis muna at mag-uusap sila ng kanilang ina. Nagsalita na ang kanyang asawa tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, tinatanong kung tatanggapin lang ba niya ang mga pangyayari. Tumugon si Congressman Kim sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang mga pagsisikap at ang katotohanan na sa kabila ng paggawa ng kanyang makakaya, siya ay nabigo. Ipinahihiwatig niya na ang lahat ng bagay tungkol sa kanilang sitwasyon ay nadesisyonan na at nalutas. Gayunpaman, hindi nasiyahan ang asawa sa ganitong pagtanggap. Tinatanong niya ang kanyang asawa kung talagang gusto niyang sumuko na lang, binibigyang diin ang epekto ng kanilang mga kalagayan sa buhay ng kanilang mga anak. Nagpahayag si Congressman Kim ng pagkagulat sa akusasyon ng kanyang asawa, diin na hindi siya kailanman sumuko sa mga bagay na gusto niya. Nagbago ang eksena patungo kay Eugene, na nasa isang tawag sa telepono sa kanyang kapatid na si Dayon. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang samahan si Dayon sa tindahan, nagtatanong kung bakit siya nag-isa pumunta doon.
Si Dayon, na nasa kabilang linya ng telepono, ay nagpumilit na hindi na kailangang pumunta pa si Eugene sa tindahan. Ipinaliwanag niya na bumili lang siya ng ilang ulam para sa kanilang lolo at tapos na siya sa pagbili. Si Eugene, na naintindihan at tinanggap ang kanyang paliwanag, ay sinabihan siya na umuwi ng ligtas. Tinanong din si Eugene ni Dayon kung may gusto ba siyang kainin o ipabili. At agad naman sinagot ni Eugene na kahit ano ay ayos lang. Biro ni Dayon na palagi na lang itong sagot ni Eugene at nagdesisyon siyang siya na lang ang pipili. Si Eugene, nakangiti, ay pumayag sa desisyon ni Dayon at natapos ang kanilang pag-uusap ng may halong pagngiti sa isa't isa. Samantala pagkatapos ng tawag kay Dayon, agad na nakatanggap si Eugene ng isa pang tawag mula sa hindi kilalang numero. At agad na sinagot niya ito. Ang tumawag ay nagpakilalang si Congressman Kim In-bae, na diretsahang tinatawag si Eugene sa kanyang pangalan. Naging seryoso ang reaksyon ni Eugene sa pagkarinig ng pangalan, at naalala niya ang napanood na video sangkot tungkol sa bullying noon. Sinimulan ni Congressman Kim ang usapan sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang kasunduan na mayroon sila sa isa't isa, inaakusahan si Eugene ng paglabag sa kanilang pangako. Agad na itinanggi ni Eugene ito, iginiit na hindi siya kundi si Congressman Kim ang lumabag sa kasunduan. Si Congressman Kim, na tila naguguluhan sa sinasabi ni Eugene, ay inilahad na ginawa niya ang kanyang bahagi ng kasunduan na ilipat ang mga bata palayo sa kapatid ni Eugene at pigilan ang anumang karagdagang interaksyon sa kanila. Bilang kapalit sa kanyang aksyon, sinabi ni Congressman Kim na dapat ibigay ni Eugene sa kanya ang lahat ng ebidensya na hawak niya tungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Eugene kay Congressman Kim tungkol sa maagang pagbabalik at binanggit ang tangkang pag-atak muli ni Kim Hee-jin sa kanyang kapatid. Tumugon si Congressman Kim sa pamamagitan ng komento tungkol sa kawalan ng takot ng mga kabataan ngayon. Tahasang ipinahayag ni Congressman Kim kung paano negatibong naapektuhan ng mga aksyon ni Eugene ang kanyang kalagayan, parehong pinansyal at sa publikong imahe. Kinilala niya ang malubhang pinsala sa kanyang sariling mga anak, ngunit nagpapahiwatig na hindi rin makakaligtas si Eugene. Binalaan niya si Eugene tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, nagpapahiwatig na darating ang ganti. Nagpapahiwatig ang mga salita ni Congressman Kim ng mas mapanganib na intensyon, na nagmumungkahing dapat maghanda si Eugene para sa mas mahirap na realidad sa tunay na mundo. At seryosong nakikinig naman si Eugene dito. Lipat ang eksena kay Chief Chadusik na malapit ng sindihan ang kanyang sigarilyo nang mapansin niya ang lolo ni Eugene. Agad niyang itinago ang kanyang sigarilyo bilang pagpapakita ng respeto sa nakatatanda. Tinanong ng chief ang lolo ni Eugene kung siya ba ay pauwi na nagpasimula ng magalang na pag-uusap. Ang lolo ni Eugene, na nakangiti, ay kinumpirma na siya ay papauwi na. Pagkatapos ay mabait niyang inalok muli na gumawa pa ng side dishes para sa chief. Si Chief Chadusik, na nagulat at medyo nahihiya sa mapagbigay na alok, ay magalang na tumanggi, sinasabing ayos lang. Sinabi ng lolo ni Eugene sa chief na maaari siyang humingi ng side dishes anumang oras, dahil madalas silang gumawa nito. Matapos umalis na rin ang lolo, at ipinagpatuloy naman ng chief ang kanyang paninigarilyo. Samantala ang chief na napansin ang isang motorsiklo na hindi pangkaraniwang bilis sa ganoong lugar, na nagdulot ng kanyang pagduda at pag-aalala. Habang maingat na pinagmamasdan, sa hindi inaasahang pagkakataon na pagtanto ni Chief Chadusik na ang dalawang lalaki sa motorsiklo ay target ang lolo ni Eugene na may hawak na tubo at handa ng umatake. Sa pagkilala sa banta, mabilis na kumilos si Chief Chadusik. Nagawa niyang suntukin ang driver ng motorsiklo sa tamang oras, na napigilan ang pag-atake sa matanda. Ang interbensyong ito ay nagdulot ng pagbagsak ng motorsiklo, at bumagsak ang dalawang umaatake sa lupa. Ang mabilis na aksyon ng chief ay nakaiwas sa potensyal na pinsala sa lolo ni Eugene. Pagkatapos ng pagbagsak, ibinaling ni Chief Chadusik ang kanyang pansin sa lolo ni Eugene, na tila walang kamalayan sa panganib na kanyang naiwasan at patuloy na naglakad pauwi, walang kamalay-malay sa insidenteng muntik nang mangyari. Pagkatapos pigilan ang pag-atake, kinumpronta ni Chief Chadusik ang dalawang lalaki na nagtangkang saktan ang matanda, tinatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Sa loob-loob niya, sigurado si Chief Chadusik na ang lolo ni Eugene ang target ng mga umaatake. Nagtataka siya kung bakit nila pinuntirya ang isang matandang lalaki. Biglaan, nakatanggap si Chief Chadusik ng tawag mula sa isa sa kanyang tauhan. Agad niya itong sinagot na nagpapahiwatig ng pagka-urgent nito. Ipinapaalam ng tauhan ng chief na may problema.
Nag-aalala, agad na nagtanong si Chief Chadusik kung ano ang problema. Ipinapaalam ng tauhan ni Chief Chadusik na may pag-aalala at taranta na ngayon ay si Eugene ang tinatarget ni Congressman Kim, hindi sila. Ang revelasyong ito ay nagulat kay Chief Chadusik na nagdudulot ng di makapaniwalang reaksyon. Kasabay ng pagproseso ni Chief sa bagong impormasyong ito ay ang kanyang pagtingin sa dalawang lalaki sa lupa na kakatangkalang umatake sa lolo ni Eugene. Ang pagkakataong ito ay tila nag-uugnay sa mga puntos para sa kanya na nagpapahiwatig na ang pag-atake sa lolo ay maaaring kaugnay sa bagong pokus ni Congressman Kim kay Eugene. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.